Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka. Siyempre, ano po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Yun. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. May si Seth, di ba? May nasabi, nagsalita na ba si... Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Malita rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kung talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Hindi kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, ano lang, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Balikan lang po natin yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng pirma. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagde-deliver, no, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa madaling salita, parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Kasi confidential yung ginagawa nila sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang alam nila. Hindi sila nagdadagdag bawas. Dapat ganoon talaga. Oo. Kasi yung iba talaga eh. Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest eh. Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. So baka may tanong ka. Ano po, ito, dahil dito sa mga nilabas nyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo. Meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? May pwede po bang... Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Huwag yun na i-sharing technique nyo pero paano yung ginagawa ninyo? May na ba sa inyo? May nagbe-message? May Nakatanggap pa ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin, sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nang wala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. No, talagang matindi talaga kasi nungalingan din. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss Pagka medium, maabot ng mga... Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 M. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki. Hindi yung maliit. Oo. Mapapasa sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat, Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Okud, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya
Huwag niyang sabihin na, bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Oh. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung korupsyon nun sa loob ng armed forces po nun. Kaya naniwala kami sa kanya nun. At actually, yung magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is korupsyon. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yun. Samantalang yung pinaglaban namin, korupsyon. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, di ba? May nasabi, nagsalita na ba? May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Maleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kung talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yon. So, ibig sabihin pala, mga boss, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Sa Comelec, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Sino po? Garcia. Chairman ng Comelec po, Garcia. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Nakipag-meeting sa Boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, parang dinikit lang sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang ganun. Tigda-2 po. Dalawa. Medium size. Medium size. Sir, magkano sa tingin niyo yung isang medium size ng laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta. Pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. No? Pag babalik para lagyan ulit. Sa kanila na po yun. Doon na yun. Sige. Nakikurious ako doon sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung ang mahalaga Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun. No? So, linawin natin, 2 nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70, plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. So, ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Tio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga sekretary na to? Townhouse na yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila? Yes po. Ka-meeting nila si boss tapos si speaker. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8.
Tapos doon din sila nag-meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila, dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko. Opo, andun sa sa So kilala ninyo. Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko alam Oo nga eh. Tinuturo-turo lang eh. O ikaw na. Mapaldo pala dyan, no? Oo. Alam ko dapat yung kanta sa kanila yung yung Ano? gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang ano. Pagkalata naman edad mo, Butch. Ayun, so Sa Quadcom. Ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time. Chairperson pa siya ng APRO, di ba? Opo. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon. Yung EE na po yung mag-distribute. Ano to, maleta o paper bag? Yan po. Paper bag. So pinapasok nyo, saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi Sa maraming daanan helipad yun po, eh. helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon eh, Tapos may CCTV doon. Mayroon, sir. kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos diretso yun. So, Pero minsan din sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong Quadcom po, pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng Quadcom po ibibigay. Kaya muna tanungin natin to Quadcom na kasi gusto natin to eh. Parang mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Hindi, tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing. Ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na bibigyan sa townhouse na po. So yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman naman? Minimum po 5 to 10 M po. Magkano? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang Paper bag. Ang isang paper bag. Yung expendable envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Kunwari ako. Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya palang sipag nila hearing. Pwede araw-araw. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa noong time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ilang beses po yun? Gaano kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Bama. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. Medium to, 35, 70. Medium po, sir. 70? 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Hindi ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Kakayanin mo. Joke lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po siya. Akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik eh. Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng mundo. Pwede kayo mabuhay ng mapayapa, pero nagsalita pa rin kayo. Napakahirap niyan eh. Ako nga eh, pag nagsasalita, ang dami kong kasong kinaharap eh. Paano pa kaya kayo na talagang ang binangga ninyo at talagang detalyado ang sinabi ninyo? Talagang kita nyo, ilan na demanda ninyo ngayon? Di ba lahat ata ng binanggit ninyo, dinumanda na kayo. Anong nagbibigay sa inyo ng
inspirasyon na tumuloy-tuloy dito sa laban na to? Nagsalita kami, sir, dahil sa kapakanan po at kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa aming sari-sariling pamilya at sari-sariling bayan. Kasi alam na namin na napakatalamak na talaga ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin tuldukan dito, sir. Magtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na suportahan kami kung may suporta kayo sa amin through our emotional o hindi naman kami humingi ng financial, sir, kasi sanay kami sa hirap, sir. Sanay kami sa gutom. Simulat sa pula pumasok kami ng military, yun na yung na-train sa amin, sir. Hindi kami tumatanggap ng kung anong offer sa amin, sir. Hindi, nakasuporta ang taong bayan sa inyo. Yan, nalaglag. Sige po. Saka, sir, kailan pa at saka saan pa? Kasi may kasabihan nga tayo, sir, the evil triumphs when good men do nothing. Yun. Eto sir, mga sir, halimbawa, wag naman sana. Pero kadalasan po kasi parang ginagamit yung pamilya para panghinaan kayo o matras kayo sa laban. Bawat laban na sinusong. Lagi po nangyayari yan. Paano po kung gamitin ng pamilya nyo para patiklopin kayo? Hindi nyo po ba naisip yun na madedelikado ang pamilya namin? Sige sir, ikaw. Hindi ka pa nagsalita si sir. Ngayon na. We are ready, sir. Ready. Sir, para sa akin, Thank you. itong nabuo namin ko na pag-uusap noon, nag-ano na ako sa pamilya ko, kwininto ko na kung ano yung katotohanan para sa amin yung mga pagdi-deliver at kung ano yung nakikita namin at kung sino ang pinagdi-deliveran namin. Sabi ng pamilya ko, kung ano yung totoo, sabihin nyo. At andito lang kami, sabi ng pamilya ko. Kaya yung pamilya ko, sila yung nagpapalakas ng loob ko. Kaya sumama din ako dito at nabuo itong team namin, umpisan namin, kaya hanggang dulo na to. Para sa bansang Pilipinas. Good. Hindi, kasi alam nyo, sabi nga, sa mga adik, walang imposible. Alam nyo naman yan, di ba? Hindi, wala akong pinatutukuyan, pero sa bangag, walang imposible. Lahat ay gagawin para talaga proteksyonan ng sarili. Di ba? Siyempre, yung mga praning, di ba? Pag, talagang kahit na napapaligiran na siya ng pulis, napapaligiran na siya ng katotohanan, hindi yung papahuli ng buhay. Gagawin niya ng lahat. Alam naman natin na marami sa ating government official na bangag sa kapangyarihan, lulong sa kapangyarihan. So, gagawin niya lahat para hindi mawala yung kapangyarihan na yon at yung nakukuha pa nila hanggang ngayon. Kasi ang balita natin, di ba, kayo din, alam niyo yan, tuloy-tuloy pa rin sila eh. Imagine niyo, corrupt ang 2025 budget. Until now, inulit pa nila. Para bang wala sila talagang konsensya, paulit-ulit. Hindi ba kayo na-frustrate doon? Sa bagay na, ano ba yan? Paulit-ulit na lang. Hindi nyo ba naisip na meron pa kayong gawing hakbang na iba? Ito nga sir, yung ginakbang namin nga ngayon, baka may dadagdag pa kami na para matigil na talaga itong korupsyon ito dito sa ating bansa. So marami pa kayong ebidensyang ilalabas? Yes po, marami pa po. At saka maliban sa ebidensya, boss, parang narinig ko, hindi lang kayo 18. Meron pa pong, kung halimbawa man, may gawin sila sa inyo, may backup na mga Marines din po ba ito? Na mga natitirang iba? Ano naman ang pakiramdam ninyo na na hindi kayo inimbitahan ni Lacson at parang tila minaliit kayo ni Lacson at ni Soto? Hindi kayo inimbitahan sa Blue Ribbon? Yes, sir. Meron ba? Sige lang. Baka sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila ba? Si Lacson po ba ay nahatiran ninyo? Meron kayong kaalaman? Wala naman. So, si Soto lang, yung ngayon ay nasa Blue Ribbon o sa leadership ng Senate. Opo, siya po. Okay. Puro kabila ang tinatanong natin nakatanggap Tanongin natin sila. Kung si BP Sara, nung siya ay secretary ng Department of Education, naghatid po ba kayo sa kanya ng pera? Wala po, sir. Wala. Hindi, kasi ayan ang inaano nila Ayan ang narrative ng mga dilaw Na Duterte lang daw tong mga to. Kaya ang dinadali nila o ang tinitira nila yung yung administrasyon Itanong natin, lang. kayo ba Duterte lang ba talaga kayo o
Sige nga. Wala po, Kami sir. sir, neutral kami sir. Ilan dito Ilocano? Ang dami. Sabi. Ilocano rin ako. Ilocano rin kami. Oo. Lalo na to, kuripot nito eh. Ito. Hindi, kapatid ko kasi ito eh. Yung kapatid Linawin ko, kapatid ko to eh. Kaya, Huwag niyo sabihin ha, hindi totoo na kuripot ang so, Ilocano. yung mga nasa likod, Ilocano. Waldas ka lang daw, boss. Yan, ito sarap din. Oh. Tapos iba, Mindanao na. Mindanao. Oh. Kaya para balanse tayo, kay Congressman Pulong Duterte. Wala din po sir, wala sir. din. Wala din. Kaya nga sabi namin sir, itong paglalahad namin, hindi to siya na maka-pro Duterte kami, maka-pro BBM kami. Ang inilalahad namin sir, ay yung kung ano nakita namin at kung anong katotohanan lamang. Kasi from the beginning yung sinasabi ni attorney sa amin, in-explain sa amin kung ano nakalala yung corruption sa Pilipinas. Kaya inisa-isa namin, na-explain sa kanya na yun nga, ganyan nakalaki yung corruption ng Pilipinas, sana pupunta yung budget. Isa kami sir, may alam kami sa mga ganyan. Kaya nabuo tong grupo namin na ito, Brave 18, dahil sa desisyon namin na matulukan nga yung corruption sa Pilipinas. Tapos, ang ano dito sir, yung sinasabi nila na pro Duterte kami, kaya tingnan mo naman sir si Senador Loren Legarda, si Senador Chis Escudero, di ba sa kabila, kay mga pro Duterte naman yan sila. Bakit namin dinamay dyan? Diba? Kung may kinikilingan kami na na politiko, sana hindi namin binanggit yan. Pero bakit sa kabila nitong matitibay ng mga aligasyon ninyo, bakit sa tingin nyo may mga politiko na pinagtatakpan pa rin at baliktarin kayo? Gusto kayong baliktarin? Dahil gusto nila sir, na ipagpatuloy yung ginagawa nilang mali. Na sana yung budget na para sa taong bayan, ibubulsa nila o gagamitin nila sa kasamaan. Kaya nga, desisyon namin lumabas talaga sir para matulukan talaga itong korupsyon sa bansang Pilipinas po. Okay, last question na. Ito, matinding tanong to. Sana masagot ninyo. Sino sa inyo ang inutusan ni Saldico para trabauhin ako? Wala naman. Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ayan, pero hindi sasagot. Nakuan ko lang sir, nag-meeting sila sa dito sa may yung bagong opisina doon sa may FB. Oh. Fort Victoria. Nag-meeting sila doon sir. May kasamang 4 na attorney para sa kaso nyo. May dalang maleta. Kakasuhan kayo sir. May dala silang maleta, wala naman. Wala po. Okay. Okay. Maraming salamat. Pero may communication pa kayo kay Saldico? Wala na, sir. Wala na. Hindi ba kayo tinawagan at sinabing, hoy, bakit kayo nagdadaldal dyan? Wala naman. Okay. O sige, may sasabihin si sir? Sir, may question ako sa iyo noon kasi nabasa ko at narinig kasi followers mo ako sir eh. Ikaw naman. Ikaw naman. Palit kayo dito. Sino ba yung nag-offer sa iyo noon na babayaran ka ng monthly ng Yan. yung sinabi mo noon sa barangay na Nahatiran nyo rin ng maleta. Lagi nyo hinahatiran ng maleta. Magkakakapit bahay sila doon. So dapat mahatiran na rin ako ng maleta nun. Muntik na, kaya lang, hindi ka, lit-lit nun. Paano magiging maleta yung 500? Ikaw sana pag-uusapan din namin ngayon dito. Oo nga, buti na lang, Buti na lang pala, hindi ako pumayag. Kasi dadaan din yung kay Saldico eh. Tapos kayo rin na magdi-deliver sa akin. Buti na lang pala, hindi ako pumayag, Hindi na, booking pa ako. Ito, may sasabihin si sir. Sir, sabihin ko lang po, sir. Hindi po kami galit kay boss, kay Kong Saldi. At sa kay Tap Gutesa, yung sa kasama namin. Lumabas po kami para suportahan yung mga sinabi nila. At lumabas po kami para mapatunayan na totoo kung ano man yung mga pinagsisiwalat nila. Nakausap niyo na si Salamat Gutesa? Hindi pa? Hindi pa po eh. Pero may communication kayo, si sir. May communication kayo sa kanya? Wala naman. Sige. Bago tayo magtapos, hingan ko lang kayo ng isang mensahe para sa ating mga kababayan. Pero gusto kong bigbigay lang sa inyo ng mensahe. Napatuloy nyo lang yan. Dahil sabi nga nila, kahit anong gawin nila sa inyo, nandyan naman po ang Panginoon para protektahan kayo. Truth and justice lang ipaglaban nyo. Dahil yan naman ang sinabi ng Diyos. Ipaglaban nyo yan at siya ang poprotekta sa inyo. At patuloy na hinihingi natin sa ating mga kababayan. Alam nyo, mahirap itong laban na ginagawa ng ating dating mga sundalo.
Kaya patuloy lang natin ipanalangin dahil ito hindi lamang laban ng physical realm but spiritual also. Kaya kailangan natin silang ipanalangin para maprotektahan mula dito sa mga demonyong nakaupo sa ating gobyerno.